Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Ipinakita ng China ang malakas itong naval at air military power sa West Philippine Sea kahapon habang nagpapaputok sa malawak na bahagi nito. Sinabayan ang pagpapakita rin ng katulad na puwersa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa rehiyon. Inilarawan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naging matagumpay ang kauna-unahan na maritime cooperative activity ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea sa harap ng tumataas na maritime aggression. Ang joint naval drills ng apat na magkakaalyadong bansa ay isinagawa kasunod o sa gitna ng mga tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas, Maynila at ng Beijing sa West Philippine Sea. At kagaya ho ng ating inaasahan, partner Edniel, binaliit naman ng China yung MCE o MCA sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan na isinagawa bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos, ang katotohanan. Dala nila, Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, Dos por Dos. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at saan mang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta ho kayo? Good morning, partner. Good morning, partner. Tayo na naman. Parang kahapon lang. Parang di lumipas ang Sunday, ano? Oo, Parang di lumipas mga ang puyat-puyat pa ho yan. kung yung kabilang magtandem, araw-araw Friday, kami ho, parang Sunday ho ngayon. Napaaga na naman yung Sunday program wag ho natin. kayong mamaliktenga. Meron bang ganun termino? Namamaliktenga. Mamaliktenga. Meron bang ganun? Ngayon ko lang narinig. Wag ho kayong magmamalikmata sa mga nanonood sa telebisyon at wag ho kayong malilito doon sa mga nakatutok sa radyo. Tama ho kayo ng dinig. Wala pa ho yung atin hong mga idolong kumbatsero. At partner. Nagpahinga muna, partner. Ngayong long weekend. Nung nag-announce ata ang Department of Education na nag-file ng leave. nung nag-announce ata yung DepEd kagabi na na walang asynchronous classes. Asynchronous ang classes ngayong araw. Walang face-to-face. Feeling ata nila kasama pa rin sila sa mga students. Mga batang-bata mga pa, bata bagets pa. na bagets. Uy, partner, ang dole pala ha, hindi ba't tayo ho ay nasa kasagsagan ng nararanasan ho nating El Nino phenomenon. Para sa mga empleyado daw, partner, baka Ayun. makarelate ka dito, pwede daw hong wag pumasok sa trabaho. So ibig sabihin, yung binabagit natin na DepEd, hindi lang sila yung may kapangyarihang pumapel doon sa pasok ng mga estudyante at teachers alike. Pati rin pala mga empleyado, private Pwede. employees. Kaya lang, partner, ito ang malungkot na balita. Dahil sa kabila ng anunsyong iyan ng Labor Department, no pay. O kung hindi ka papasok, wala ka ring bayad. Ganun. So pwede umabsent pero wala kang bayad. Kung hindi ka nagtrabaho, walang laman ho yung ating bulsa. Anong No work, no gagawin? pay. Hindi ba ng mga ordinaryong Pilipino? Pasok pa rin ang pasok kahit Ganun. ano pa. Ganoon. Kapag ibig sabihin, nagbigay sila ng go signal sa private employees na pwedeng mag no work, no pay. Oo, Pero, pwede naman. kumbaga, ano bang difference kung di nila sabihin? Parang wala nga. Parang wala naman, di ba? Talaga Nung namang nabasa ko yung ginagawa no yun. pay, parang
Parang ganun din naman. Kumbaga di sila nag-grant ng leave. Siguro, baka... Anong pakinabang naman doon Pero ng at mga least empleyado? partner nagsalita sila. Oo, Ibig sabihin, naman. kung ako si private employer, makaramdam ka na. At kung Kumbaga. sunod-sunod yung absent, yung pag-leave ng kanyang mga empleyado, dapat maintindihan bilang may ganito nga anunsyo yung DOLE, partner. Remember, bago ho sumapit yung hot and dry season, wala ho tayong summer season. Meron tayong hot and dry season o yung panahon ng tag-init sa gitna ng El Nino. Bago ho yan, pinag-uusapan natin yung traffic hanggang ngayon, di ba? Over the weekend. Ang Civil Service Commission nag-advise sa mga empleyado ng gobyerno na i-adapt yung alternative working arrangement. Tapos ngayon, yung Labor Department naman sa gitna ng init na panahon, nag-advise na pwede rin yung no work, no pay. So, sa madaling sabi, sana yung mga private employer makaramdam na. Diba gumawa ng mga estratehiya para alalayan yung kanilang mga empleyado. Mainang, partner, yung work from home arrangement kagaya nung ipinatupad sa maraming kumpanya, partner, noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Dahil itong napakatinding init na naranasan natin ngayon, partner, merong mga kaakibat yan sa kalusugan natin. Ay, sakit-sakit Yung mga yan. estudyante lang, hindi ba, nahihimatay, nano-nosebleed. Tsaka maganda yung sinabi ng DepEd sa bahagi nila kahapon na walang pwedeng pumilit sa mga guro na pumasok today dahil asynchronous Hindi online sila klase. obligado na mag-report. Oo. Ay maliban ho dyan sa binabanggit ho namin, kayo ho ba'y natatraffic ngayong araw ho ng Lunes, 6:09 ng umaga, para ho doon sa mga gumagawa o ginagamit ang kanilang talapitan bilang radyo? Partner, ang Department of Public Works and Highways ay nagsimula na sa kanilang 24 hours Ayun. na araw-araw na repairs mula noong Friday ng gabi. Ngayon, ang masaklap dito, ngayong araw ay hindi deklaradong holiday. Oo, so maraming apektado. Oo, maraming posibleng maapektuhan. At ang pagtaya pa nga, hindi ba, partner, mas darami ngayon yung mga commuter. Dahil yung mga yun na may nga. pribadong sasakyan, magko-commute na lang yung mga yan. Oo, Saturday, Sunday, Oo, tapos long tomorrow. weekend. And Wednesday, holiday bukas, di ba? Holiday din bukas, At araw saka ng Kagitingan. Oo, sa Wednesday naman, yung Feast of Ramadan. Idil Fitr. Tapos ngayong araw, napapagitnaan, hindi ho holiday. So, good luck ko sa ating mga motorista. Balitaan niyo ho kami Pagkarinigan ho tayo ng inyong mga sitwasyon sa lansangan. Uy, partner, yung kamuning flyover pala, hindi ba't sasalang yan sa halos isang 25? taon? Oo, na 11 retrofitting months. sa April 25. Pero ang sinasabi naman ng DPWH, aagahan yung pagbubukas ng sa loob ng 3 buwan. Correct. Dito Hindi yan ba sa iyan din yung Panayan. sinailalim na rin sa pagsasaayos, partner, nung tayo ay 2022. Oo. Tinanong din natin si Director Malaluan. Pero that time kasi yung mga butas ng inayos yun yung resulta ng malalakas na mga pag-ulan, hindi ba? Ngayon, talagang inahanda na, nire-retrofit na for The big one. Oo, the big one. Kasunod ng pagyugyug naman ng malakas na magnitude 7.2 sa Taiwan. Uy, siyang kababayan na natin, partner, yung mga sugatan. Correct. Speaking of ating mga kababayan, kayo ho ba'y nakababalita pa ho ng mga pinakahuling gaganapan sa iba hong mga bahagi ho ng ating lugar? Alam niyo ho ba, nakagabi ho o kahapon, natapos ho ang matagumpay na maritime cooperative activity for the first time in history. 4 ho na bansa ang naglayag sa South China Sea o West Philippine Sea. Kasama ho dyan ang Pilipinas, Australia, United States at Japan, kung saan wala raw hong walang nakita o na-monitor na untoward incident atin hong Armed Forces of the Philippines. Pero, oo, kasabay niyan, partner, nagkasa rin ng combat patrol itong China sa may South China Sea. At ang kanilang sinasabi, partner, yung anuman daw na maritime activity na mukhang ang pinatutungkulan itong MCA ng Pilipinas at kasama yung 3 kaalyadong bansa, yung anuman daw na maritime activity dyan ho sa may tensyonadong karagatan, ay na tangkang isabotahe yung sitwasyon daw ho dyan sa katubigan, kontrolado daw nila at wala daw dapat ikabahala. ayun. Yan ho ang ating mga pinakamalalaking balitang mga sinusubaybayan ngayon hong umagang ito ng Lunes. At kagaya nga ho ng inyong naririnig,
pagpasensyahan nyo na ho dahil ho medyo walay ating mga idolo at kami ho ang inyong makakasama hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Giselle Ricofort. Ito naman po si Edniel Parrosa. Lunes sa 8 sa buwan ng Abril taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. UP College of Law, wagi sa pinakamalaki at pinakamatandang moot court event sa mundo. Uy, good news naman ho para sa ating mga kababayan dahil singil sa kuryente ng Meralco, bababa raw ho yan ngayong buwan. Posible, mamaya i-announce. Breast cancer benefits sa mga miyembro ng PhilHealth itinaas sa 1.4 million peso. Panukala naman na ibalik ang SRP sa bigas tinabla ng Department of Agriculture. Dalawa sugatan sa sunog sa Parañaque City. Mister patay sa saksak ng kapitbahay sa Laguna dahil masyadong maingay. Headlines ng ating ACS Balita, susunod daw ang mga detalye. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 6:30 ng umaga. Calcium, Senos, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga Pilipinas, sa detalye ng ating mga ACS Balita. Nasungkit ng University of the Philippines College of Law ang title na World Champion sa 2024 Philip C. Jesus Moot Court Competition. Sa FB post, sinabi ng UP College of Law na ang tagumpay ng kanilang team ay dumating halos 3 dekada. Nagtapos na kanilang huling tagumpay sa kagayang kompetisyong ginanap sa Washington DC sa Amerika. Ang nagawaging koponan mula sa UP ay binubuo ni na Mary Regime Doble, Pauline De Leon, Pauline Samantha Sagoyo, Chinsen Viernes at Ignacio Lorenzo Villarreal. Maging yung kanilang coach na si Professor Marian Vitug, habang ang kanilang advisor ay si Professor Romel Casis. Sa isa pang post, sinabi ng UP College of Law na ang JESUP pala ito, ang pinakamalaki at pinakamatandang moot court competition sa buong mundo para sa mga law student na nilahukan na mahigit sa 600 law schools mula sa 100 bansa at jurisdictions. Nagbunyi naman at nakiisa ang buong komunidad ng UP sa nasabing makasaysayang tagumpay, hindi lamang nagbigay ng kahusayan sa UP Law, ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa mga future generation ng mga legal scholar at mga practitioner. May posible namang pagbaba ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ito'y bagamat nakararanas ho ang bansa ng mainit na panahon. Ayon kay Josal Dariaga, wala pang pinal na halaga kung magkano ang bawas singil ngayong buwan sa harap ng mas mababang generation. Gayun din ho ng transmission charges. Paliwanag ho ni Zal Dariaga, inaasahan nila ang pagbaba ng singil sa generation dahil sa pagbabawas sa mga gastos mula sa mga supplier ng natural gas na naiimpluwensyahan ng mas mababang presyo ng liquefied natural gas LNG. May makukuhang halos 13,000 hanggang 19,000 pisong benefit packages mula sa PhilHealth ang mga ospital dahil sa pertussis. Ayon kay PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr., papalo naman sa 90,100 pesos ang benepisyo kung magde-develop sa severe pneumonia ang whooping cough. Hinimok ni Ledesma ang publiko na magpakonsulta sa pamamagitan ng pag-avail sa libreng PhilHealth konsulta kung may nararanasang simptomas ng sakit. Suportado ng ahensyang panawagan ng Department of Health sa kagyap na pagbabakuna laban sa tospirina at idiniin ang kahalagahan ng preventive care o yung early detection. Hinimok din ng opisyal ang publiko na gawin ng mga safety measure na ipinatupad sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 gaya ng regular na paghugas ng kamay upang hindi na kumalat pa ang pertussis.
Tablado ho naman sa Department of Agriculture ang hirit na ibalik ang price cap sa bigas sa gitna ng mataas na rice inflation. Sinabi sa DZRH ni DA ASEC Arnel de Mesa na mayroong impact ho sa ekonomiya ang anumang price control. Nananatili naman daw na matatag ang presyo ng bigas na mababa na sa 47 hanggang 50 pesos ang kada kilo sa ilang pamilihan. Ayon kay de Mesa, matatag ang supply ng bigas sa Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na harvest season at mga inangkat na butil. Tinataya ho ng opisyal na maglalaro sa 3.6 na milyon hanggang 3.8 milyon na metriko tonelada ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon. Taliwas ho yan sa 4.1 milyon na pagtaya ng USDA. Ng DA ngayon, yung tinatawag po natin ng any price control. Kasi alam po natin may mga adverse effect din po ito sa ating ekonomiya. In the short term, pwede po, but in the long run, medyo may mga corresponding na mga impact din po to later on. So sa ngayon, hindi pa po natin kinokonsidera dahil stable pa naman po yung mga presyuhan natin. So sa ngayon, dahil maganda yung production natin at yung importation natin, nasa 900,000 metric tons na, which is within doon sa inaasahan natin na level of importation of about 300 to 350,000 metric tons per month. Ang tinig ni DA ASEC Arnel de Mesa. Sugatan ng 2 katao sa sunog sa isang residential area sa Barangay Santo Niño, lungsod ng Parañaque. Nagsimula ang sunog alas 7:09 kagabi at umabot sa ikalawang alarma bago napula 8:09 p.m. Kinilalang mga nasugatang sina Ana Sanchez, 50 anyos, may isang cancer patient, at si Lovely Diaton na nawala ng malay dahil sa hyperventilation. Iniimbestigahan naman ang sanhi ng sunog habang inaalam pa ang bilang ng mga residenteng naapektuhan ng sunog, maging halaga ng pinsalang iniwan nito. Balitang sunog pa rin ho. Follow-up report tayo sa sumiklab na sunog sa Novaliches, lungsod ng Quezon. Apulado na ba RH5 Val Gonzales Val? 6 yung sugatan dito sa sunog na sumiklab dito sa Novaliches sa Quezon City, na kung saan ay fire out na itong sunog na ito, at kabilang doon sa mga nasugatan ay yung mag-asawa na umuupa dito sa bahay na ito, at maging yung isang fire volunteer din, yung isang fire volunteer din yung nasugatan dito sa sunog yan, at maging yung houseboy itong small factory ito, ang mga patches, diesel at Edel. Malit na factory ito ng mga patches, patahian ito na dito sa may bahagi itong Ministry Street, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Nagsimula ang sunog bago mag-alas 5 ng umaga kanina. At matapos ang halos 30 minuto ay napula naman ito ng mga nagsigurang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Isang floor lamang ito na patahian, at binabanggit ng umuupa dito sa lugar na ito na nadilig na lamang daw nila na mayroong nadilig na lang nila na may mga sumiklap ng apoy, at may mga pagtutupag sa bahagi ng kanilang opisina, at malaki na yung apoy. Ang mayroon pang dalawang aso itong namatay. Nako. Pagmamay-ari nitong umuupa dito sa number 5 Ministry Street, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Yung aso nakita ko yung isa dun sa namatay na aso, at mabuti na lamang binabanggit nung umuupa ditong si Benny Pascual na nangungupahan dito sa nasunog na strukturang ito, ay nakalabas sila dun sa may pinaka-gilid nitong confined ditong area. May mga pader ito na malawak. Mabuti lang nakalabas kagad sila, kaya't hindi sila natrap dun sa may pinakaloob, dahil isa lang yung labasan, isang maliit na gate lamang itong mari nilang labasan dito. Nagtalat na yung mga debris dito sa lugar kung saan nangyaring sunog, habang yung kanilang mga katabing mga bahay, dahil sa
mayroong mga firewall, may mataas at mabababang firewall dito sa lugar, ay hindi na nadamay yung katabing mga bahay ng patahian na ito dito sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Sa pagtaya ng Bureau of Fire Protection, nasa 300,000 pisong halaga ng mga ari-arian ang tinupok ng apoy. Wala rito sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Para sa kaunawaan sa Pilipinas, Red sa naman Bang Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. 6 sugatan, tapos 2 aso ang... Maagang bad news na para maalam sa atin, partner. May mga sa kanilang hayop pa na parents. may mga hayop pa na nadamay. Naapula na yung sunog, pero ganito kalaki ho yung Nag-iwan ng Oo, 6 na pinsala. patay. Ingat-ingat to sa mga kababayan. Ako lalo pat mainit ang panahon ngayon. Sa detalye ho ng iba pa nating balita, patay ng pagsasaksaki ng isang lasing na lalaki ang napakaingay nitong kapitbahay sa San Pablo City, Laguna. Ayon ho sa mga otoridad, kung 1:34 ng madaling araw ng kumprontahin ni alias Ian Carlo ang kanyang kapitbahay na si Marlon Salsadilla dahil daw sa ingay ng pakikipag-usap nito sa kanyang misis. Matapos ang kaunting pag-uusap ay bigla na lamang pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa kanyang dibdib hanggang sa ito ay mamatay. Agad na tumakas ang suspect ngunit nahuli pa rin ang mga otoridad sa lugar at ngayon nahaharap sa kaukulang kaso. Nakakatiwangwang na pagkukumpuni ng Maynilad sa Blumentritt sa may Rizal Avenue ito. Higit 1 taon na hong nakatenga. Uy, ba't naman ganyan katagal? Ay ang detalye ho niyan. At ang dahilan, aalamin ho natin sa ating pagbabalik. Kasama natin si Boy Gonzales. Standby lamang. 6:30 ng umaga. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. 6:35 ng umaga. Para sa mga nagrereklamo, napakainit ng panahon. Ano ba to? May water concessionaire partner na halos 1 taon nang nakatenga yung kanilang konstruksyon. Bakit ba nagtatagal ng ganyang katagal naman, partner? Meron tayong mga kababayang naaapektuhan. Ayun nga, at saka speaking of apektado, 2 epekto nito It's either doon sa mga nakakaranas ng mga service interruption, hindi ko lang alam kung regular o mala-mala. Pangalawa yung traffic, partner. Ang presidente yung mga mismo natin, lalo na ho kapag umaga, partner, hindi ba nagmamadali ang lahat? No less than the president himself. Ang umaangal na nga at nagsasabi na tiis-tiis muna. Notorious daw yung problema natin sa trapiko, partner. Kaya notorious din yung mga ganito, yung mga nakatiwang-wang na projects. At saka ang notorious dito, partner, yung mga pribado Alamin nga natin yung sitwasyon sa kinaroroonan ni Boy G. Boy Gonzales, RH29. Magandang umaga, Boy. Good morning, Edwin, Giselle. Talaga ito yung napakatinding problema na dinaranas ng mga motorista at ng mga namamalingkin dito sa Bloomington Market dahil sa isang taon na kinukumpuni. Kinukumpuni ng Maynila, mga motorista ng Maynila. Dito kanto mismo lang Blumentritt at Rizal Avenue. Kung makikita niyo sa video na pinadala natin, ang lalaki na ng hukay at napakatagal na. Wala pa rin ang mga magagawa naman ay wala pa sa mga supagdalig ito. Kaya tumatagal din ito meron silang sinasabing problema. Parang yung pinaka nasa ilalim nito, merong naiwan na pinaka malaking hindi nila makuha. Hanggang doon kasi ito, Ednel at Jessel, sa may area ng Antipolo Street, didiretso may Blumentritt Market. Isang lane lang na nagagamit ng mga motorista, lalo na mamaya sa Rasawar. Maganda na alas 7, alas 8, sana yung mga motorista na dumadaan dito sa Rizal Avenue at Blumentritt at Santa Cruz sa Maynila. At sa video makikita talagang pero itong oras, wala pa namang gumagawa. Ang problema,
ang tanong ng mga kababayan natin dito at ng mga kung kailan matatapos Oo. itong ginagawa Boy. ng kumpuni. Yes. Yung dito nga lang, alam na alam mo ito dito sa malapit sa atin, yung sa Vito Cruz, kanto yung Lubak. Tapos dito sa Quirino, yung water concessionaire din yan eh. Napakaliit lang ng hukay na yan. Pero dahil ang tagal-tagal na nakatenga, di ba? Abala sa mga motorista, lalo pat busy yung Quirino. Lalo na dyan sa lugar mo, tinan mo, napakalaki naman ng hukay na yan pala, no? Wala bang plano yung mga yan, partner? Hindi ba? Kapag nagkukumpuni sila, dapat may nilalatag yung mga yan eh. Oo, na Y- target yung date. target date. Oo. Oo. Wala tayo, Giselle, wala tayong makita kung, di ba may mga nakalakdakang pastil yan. Oo. Kung kailan sisimulan, kung kailan matatapos. Matapos, Itong proyektong ito ng itong ginagawa ng Maynila dito sa Rizal Avenue. Hindi lamang to ang tinatanggap natin reklamo dyan sa mga area ng Felix Huerta sa Alvareza, halos sa ilang taon na, yung Maria Clara. Halos nung nakalipas na mga buwan, nung magtungo ko doon, 2 taon na. Kaya nireklamo sila ng barangay chairman sa city council. Ang pagkakalam ko, sabi ng barangay chairman, pinagmulta na yung contractista ng Maynila, dyan na gumagawa sa Maynila. Hindi ko lang alam, ito pang update ito, na wala tayong makakausap kahit foreman, magagawa na nagkukumpuni sa mga subandaling ito dito sa Ano ba? Rizal Avenue. At sabi, nakausap ko rin yung mga driver, dumadaan dito na tinawag pa nga ako Sabi ko, kailan pa ginagawa to? Sabi, isang taon na may get. Ako, madalas daanan ko to itong lugar na to Tingnan Boy. ko papasok sa trabaho. Okay, kaya pala mainit sa Metro Manila, boy. Ang hinuhukay pala rito, impyerno na ata. Oo nga. May ang sabi sa akin ng mga tao ng kausap ko kanina, parang gumagawa sila ng underpass papunta ng langit. Sabi ko, Oh. Ay, nako. yan yung mga reaksyon ng mga motorista na dito na dumadaan dito sa Rizal Avenue at Blooming Street, kanto mismo sa Santa Cruz, Maynila. Yan ang sitwasyon pa rin sa mga kinukumpuning ng Maynila na nagiging sanhi ng trapiko dito sa naturang lugar. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Buti sana kung subway na yung ginagawa dyan eh. Hindi lang, partner, Tubo lang ng tubig. kung dati ang problema ng mga motorista, yung mayat-mayat na pagbubungkal, well hanggang ngayon problema pa rin natin, yung mayat-mayat na pagbubungkal sa mga kalsada. Ngayon, pati yung panahon ng paggawa, may nilad pa. At saka... Wala bang pananagutan yung mga ganyan? Ang daming napeperwisyo. Kanina binabagit natin, partner, may epekto sa traffic, may epekto sa mga residente. Ang pangatlo pa pala niyan, yung mga worker, di ba? Kainit na panahon at tagal-tagal gawin. Bueno, babalikan ho natin yan dahil kung di ako nagkakamali sa Northern NCR, may mga ganyan ding mga isyo. .641 sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinuspend din ng Department of Education ng face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ngayong araw. Sinabi ng DepEd na synchronous classes o distance learning munang ipatutupad para bigyan ng panahon ng mga estudyanteng gawin ang kanilang mga takdang aralin, proyekto at iba pang mga requirements sa eskwela. Hindi rin umano obligado ang mga teacher, mga guro at mga non-teaching personnel na mag-report sa kanilang mga assigned stations. Pinaubayan ng DepEd sa mga pribadong paaralan naman kung ipatutupad din ang nasabing kautusan. Sinuspindi rin muna ng pamunuan ng Don Mariano Marcos Memorial State University ang pag-obliga sa mga estudyante at guro na magsuot ng school uniform. Ito'y para daw maprotektahan yung lahat mula sa matinding init na nararanasan ngayon sa La Union. Batay sa memorandum na inilabas ng Pangulo ng Paaralan na si Jaime Manuel, pwede na magsuot ng maayos at komportabling damit. Yun hong ating mga guro at mga estudyante at ibabalik lamang yung pagsusuot ng kanilang uniform kapag gumanda na ang lagay ng panahon.
Lalong lalaki ang butas sa bulsa ng mga motorista sapagkat kasado ng halos 2 pesos na taas presyo sa produktong petrolyo. Sa pagtaya ng Uni Oil Philippines, posibleng tumas ng 1.50 hanggang 1.70 ang kada litro ng diesel, habang 1.10 hanggang 1.30 naman sa gasolina. Ayon naman sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, maaring maglaro sa 90 sentimos hanggang piso 20 itong increase sa gasolina, 1.20 hanggang 1.40 sa diesel at 1.10 hanggang 1.30 sa kerosene. Iniyog na ito ng DOE sa kaguluhan sa Middle East, partikular na posibleng paglawak sa Iran ng Israel-Hamas war at pag-atake naman ng Ukraine sa oil refineries ng Russia. Nilinaw ng Department of Agriculture na hindi tataas yung presyo ng bigas hanggang sa susunod na 3 buwan. Sa katunayan, sinabi sa DZRH ni DA Ase Carnel de Mesa na pababa ang trend sa presyo ng bigas at kakalma pa ito sa 45 kada kilo pagpatak ng Hulyo. Ayon sa opisyal, ang rice inflation ang mananatiling mataas hanggang Hunyo o Hulyo dahil sa tinatawang base effect o diferensya sa year-to-date price. Una dito, sinabi ng PSA na inaasahan ng mabilis na pagtaas sa presyo ng bigas hanggang Hulyo matapos sumipa sa 24.4% ang rice inflation sa Pilipinas. 6:43 sa tindahan ni Aling Nelia, magbabalik ko ang ACS Palita 2x2 matapos ang ilan pang paalala. Nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puntahan natin ang mas malakas promo kasama si RH6 Sherwin Alfaro, nandyan ngayon sa Barangay Fortune sa lungsod ng Marikina. Sherwin, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Edwin at si Sir. Lahat kitang-kita mo naman, napakaganda ng tanawin dito sa Barangay Fortune. Dahil makikita mo yung pabrika. Ito ba yung pabrika? Pabrika yan. Yan po ang pabrika ng Fortune. Yan ang pabrika ng Fortune. Ang main. At ang tanawin naman dito, tignan mo naman, napakaganda rin. Tignan mo, ang pinampay, ang mga labahan. Lahat na yun. Kayo lang na sa mga radyo. Kasi hindi kayo napapakinggan eh. Gayong kayo lang napagawin dito sa Marikina po eh. Ayan po sila naman eh. Talaga naman sila dyan namin kahanapin sa ating pangalan niyo po. Julian Salvador. Si Tatay Julian Salvador, kanina nagtatanong-tanong kami dito kung sino mga nakikinig sa radyo. Biglang itong si Tatay Julian ibinita yung pakikinig dyan. Sino pa binito yung pinakikinig dyan? Yes. Lakay. Malilimutin ako ng mga pangalan. Lakay din yung mga pangalan. Si Salman. Salamat po. Sino pa? Sino pa ang salamat rito mo? Ay, marami. Pero malilimutin ako lahat ng mga pangalan ko. Pag nakita niyo ito yung pera, hindi na kayo makakalimot. Salamat. Toro. Ano ba paborito yung programa ito yung umaga? Ayun! Itong pinapakinggan ko mga... ano kayo? Dos por dos. Eko na ta. Dos por dos. Hello? Yeah, hey! Aga pa kayo. Alam ko, wala pa. Dahil ang paborito mo programa, Dos por dos, bigyan natin ng 1,000 pesos yan! Saka syempre, bigyan natin ng TCRH t-shirt! Oh, salamat! At syempre, bigyan natin ng grocery bag! Ay, salamat po, JCRH! Salamat po! Ako, maraming salamat. Huwag na ako kayo makakalimot, ha? Opo. Ayan, natatandaan nyo na po, ano pong programa po pinakikinggan nyo? Dos por dos! May coach, medaya, may coach. Narinig namin. Ano ba sumunod? Ano? Pangalan ko po. Hilda Salvador po. Apo, ayan, si Nanay Hilda at si Tatay Julian Salvador. Kaya naman kung nais sumalano ng 1,000 pesos, sumutot lamang sa DZRH at baka kayo na susunod ating mas malakas winner dito sa Barangay Fortune sa Marikina City. Ayos number 6, Sherwin Bagal para tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan
Pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6:52 sa tindahan ni Aling Nelia. Ay, isa pa. Metro Manila ngayon! Yun! Mga pinakahuling pangyayari sa Metro Manila ngayon, ihatid sa atin ni Ivan Asyado. Ivan, magandang umaga. Magandang umaga, Edniel at Giselle. Narito na ang mga pinakahuling pangyayari sa Metro Manila ngayon. Sa Caloocan City, naglunsad ang lokal na pamahalaan ng isang vaccination drive laban sa sakit na human papillomavirus o HPV, isang sakit na nagdudulot ng impeksyon sa balat at cancer tulad ng cervical cancer. Target nitong mabakunahan ng mga batang babae na may edad 9 hanggang 14 anyos at mga tinatawag na immunocompromised persons. Sa Pasig, sinuspinde ng MMDA ang operasyon ng Pasig River Ferry Service, gayon din ang number coding scheme simula bukas April 9 hanggang April 10. Sa Pasay City, inanunsyo ng Manila International Airport Authority na patuloy ang operasyon ng NAIA Terminal 3 sa kabila ng isinasagawang electricity maintenance activities sa terminal simula April 2 hanggang May 28. Sabi ng MIA, magtatagal lamang ang mga ito ng 15 minutes hanggang 3 hours simula alas 12 ng madaling araw. Sa Maynila, nilinaw ng ni Transport Secretary Jaime Bautista na walang magiging dagdag na motorcycle taxis sa Metro Manila. Aniya ang inanunsyong 8,000 slots para sa bagong MC taxis ay nakatakda para sa mga lalawigang nasa labas ng Kalakhang, Maynila. Sa Valenzuela, asahan ang merging traffic sa ilang bahagi ng MacArthur Highway dahil sa nagpapatuloy na roadwork sa lugar na magtatagal hanggang sa Hulyo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, asahan ang merging traffic sa inner southbound lane ng MacArthur Highway mula Dalandanan hanggang Malinta simula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. At yan ang mga balita sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Ivan Asyado. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Metro Manila ngayon! Metro Manila ngayon! Maraming salamat kay Ivan Kyle Asyado. Ilan pang mga pinakahuling ganap, mga pangyayari sa Metro Manila ngayon. Antabayanan nyo lamang ho dito sa DZRH. 6:58 ng umaga. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga issue ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra na kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Magtiis-tiis muna, partner. Maraming dapat tiisin. Maraming dapat. At matagal nang nagtitiis ang Juan de la Cruz, ha, pag traffic ang pag-uusapan. Ay, Diyos ko naman. Oo, sabi ng presidente. Gas-gas na problema na hanggang ngayon ay hindi masolusyonan. At gas-gas na payo na rin. Alam nyo, kahit hindi nyo ipayo sa amin na mag-ingat kami sa biyahe, talagang mag-iingat ko kami sa biyahe. Nag-iingat naman. Kahit hindi nyo sabihin sa amin na maghigpit ng sinturon, naghihigpit tayo ng wala kaming choice kundi todo-todo. maghigpit ng sinturon. Partner, wala nang araw sinturon eh. Ay, kahit hindi nyo sabihin sa amin na magtiis pagdating ho sa traffic, wala ho kaming choice kundi gawin ho yan.
Ang sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, partner, matagal nang sinusubukan ng mga nakalipas na administrasyon yung malalang trapiko lalo sa Metro Manila. Hanggang ngayon, kita nyo naman. Sana ho talaga nararamdaman natin na may intentionality. May traffic summit ang Pangulong Marcos, partner. Pwede. At hinihikayat yung mga kababayan natin na maski sa mga comment section ho, iparating daw yung kanilang mga ideya, partner, para masolusyonan yung trapiko. Talaga Abangan. Oy, chilang ho mga kaibigan, ngayon ho'y araw ho ng Lunes at I'm sure marami ho sa ating mga motorista dahil hindi holiday ang nabuburyo ngayon sa mga kalsada, lalo pat marami hong mga kalsada, partner, ang binibiyak ngayon at 24 hours ang tuloy-tuloy paggawa. Agad sa pagbabalik ho ng normal, ibig sabihin pagtapos ho ng Feast of Ramadan ay babalik na ho o matatapos na yung ating mga road repairs ng DPWH. 14 yata yan, partner? 14 na lansangan mo sa buong National Capital Region. Standby lang ho dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng update sa mga lansangan at syempre, mga pangunahing balita. 7:01 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at saan mang Pilipino, saan mang dako ng mundo. Oras tayo ngayon ng balitaan sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Beses pinatay ni Mister bago nagbaril sa sarili sa Batangas. Mag-asawa namang nakita patay sa loob ng kanilang bahay. Nagpositibo sa paraffin test. 8 katao sugatan, 2 aso ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Quezon City at Parañaque City sa Magdamag. Pangunahing balita. Distance learning ipinatupad ngayong araw sa lahat ng public schools dahil sa mainit na panahon. Traffic Summit ikinakasa ni Pangulong Marcos, malalang trapiko sa Metro Manila tinawag na notorious. Big time! Oil price hike! Nakaamba bukas! Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea sinabayan ng combat patrol ng China. Yan ang pinakamalaki nating balita ngayong araw ng Lunes, 8 sa buwan ng Abril, taong 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, Giselle Ricafort. Ito naman po si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ngalan ho ni nakatunying Anthony Taberna at ka Jerry Baha, narito ho ang detalye ng ating mga balita, Pilipinas. Patay ang isang misis matapos barilin ng kanyang mister sa Cuenca, Batangas. Sa ulap ng Police Region 4A, alas 7 ng umaga nang buwaba sa jeepney ang biktimang si Elsa Mendanya kasama ang asawang si Candido. Narinig na lamang ng mga residente sa barangay Balagbag na sumisigaw si Elsa ng saklolo. Habang tumatakas sa asawang may dalang baril, pinuputokan siya sa likod gamit ang kalibre 45, nasanhi ng kanyang kamatayan. Matapos matiyak na wala ng buhay si Elsa, saka nagbaril sa sarili ang lalaki sa ulo. O nagbaril sa ulo ang lalaki. Inaalam pa rin ng pulisya ang motibo sa nangyaring krimen.
Nagpositibo sa paraffin test sa mag-asawang nakitang patay sa loob ng kanilang bahay sa Tanawan, Batangas noong Pebrero. Ayon ho sa hepe ng Tanawan Police na si Colonel Apolinario Lunar, maituturing ng case close ang nangyari sa mag-asawa matapos makitaan ng gunpowder traces ang kanilang mga kamay. Sa CCTV footage makikita rin na walang ibang taong pumasok sa kanilang bahay habang intact din ang pera, cellphone at mahalagang gamit ng mga biktima. Hindi rin ho nakitaan ng puwersa ang pagkamatay ng dalawa nang makita ang kanilang bangkay na magkatabi sa kama ng kanilang bahay. Pangunahing balita. Patay ang 2 aso habang 8 katao naman ang nasaktan sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Parañaque at Quezon City sa nakalipas na magdamag. Isang cancer survivor ang nasugatan habang nahirapang huminga ang isang babae matapos sumiklab ang sunog sa residential area sa Gate 1 Riverside ng Santa Teresa, Barangay Santo Niño sa lungsod ng Parañaque. Nagsimula ang sunog alas 7:09 kagabi at umabot sa ikalawang alarma bago naapula 8:09 ng gabi. Natusta naman ang isang Shih Tzu at isa pang aso habang 6 ang nilapatan ng lunas sa hiwalay na sunog sa patahian ng Patches sa Novaliches, Quezon City kaninang mag-aalas 5 ng umaga. Tumagal lamang ng kalahating oras ang sunog na umabot sa unang alarma habang wala nang ibang bahay ang nadamay. Patuloy namang inaalam ng Bureau of Fire Protection ng sanhi at kabuwang halaga ng tinupok ng mga ari-arian sa dalawang magkahiwalay na sunog. Uy, ibabalik ho ngayong araw ng Department of Education ang distance learning o asynchronous classes sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Sa anunsyo ho ng DepEd, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng public school ngayong araw at dapat magpatupad ng asynchronous classes o distance learning dahil sa naranasang mainit na panahon. Actually, meron hong paglilinaw dito, partner, ang DepEd. Wala daw kinalaman sa nararanasan nating mainit na panahon. Ito ho nga kanilang suspension. Pero kasi napapagitnaan ito ng weekend tapos dalawang holiday. Kumbaga parang sa long weekend ito. Ang sabi ho ng DepEd, layunin nitong bigyang daan ng mga mag-aaral na makumpleto ang mga nakabinbing takdang aralin, mga proyekto at iba pang requirements sa paaralan. Bukod dito, maging ang mga teaching at non-teaching personnel sa lahat ng mga pampublikong paaralan hindi na kailangan mag-report sa kanilang mga tanggapan o paaralan. Para sa mga pribadong paaralan, sinabi ho ng Department of Education na hindi sila saklaw sa advisory na ito, ngunit may opsyon na ipatupad din ang kautusan. Dagdag na rin natin, hindi lang basta kahit hindi na pumasok yung mga non-teaching at teaching personnel, hindi sila pwedeng pilitin. Yan hindi obligado. Na magtungo sa mga paaralan. Pangunahing balita. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment na pinapayagan ng mga empleyadong huwag pumasok sa trabaho sa gitna ng extreme heat o matinding init na nararanasan ngayon. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, batay ito sa DOLE Advisory No. 17-2022 kung saan nakasaad na pwedeng hindi pumasok sa trabaho ang isang empleyado kung delikado ang matinding init sa kanyang kalusugan. Pero paglilinaw ng kalihim, walang bayad o sahod. Ang mga manggagawang hindi magre-report sa trabaho maliban na lamang kung may polisiya, practice o collective bargaining agreement at mga leave credits na pwedeng gamitin. Samantala, ang mga empleyadong miyembro naman ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na na-hospital dahil sa heat stroke, may maaring makuwang benepisyo sa state health insurance. Pangunahing balita. Ikinakasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang traffic summit dahil sa lumalalang problema nito na tinawag niya bilang notorious. Sa kanyang vlog, hinimok ng Pangulo ang publiko na makiisa sa traffic summit maski ho sa comment section para malaman yung kanilang ideya at mga panukala. Habang naghahanap niya ng long-term solution, kailangan ng gobyernong magbigay ng kagyat na tulong para maibsan ang notorious na problema sa trapiko. Sinabi rin ho ni Marcos na pinauunlad naman ng pamahalaan ang mga karatig lalawigan gaya ho ng Bulacan, Cavite, Pampanga at Laguna upang hindi dumagsa ang mga tao sa Kalakhang, Maynila. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale. At ilang administrasyon na ang lumipas. Sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo. Merong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Pangunahing balita. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos.
Kakaamba naman ng halos 2 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Iniugnay ito ng Department of Energy sa kaguluhang nangyayari sa Middle East, partikular na ang posibleng paglawak sa Iran ng Israel-Hamas war at pag-atake ng Ukraine sa oil refineries ng Russia. Nakatrigger din umano sa nakaambang oil price increase ang plano ng OPEC o oil producing countries na magbawas ng produksyon at ang inaasahang paglakas ng economic growth ng Amerika at ng India. Pangunahing balita. Matagumpay ho yung kauna-unahang maritime cooperative activity ng Pilipinas, US o Amerika, Australia at Japan sa West Philippine Sea kahapon. Ayon ho kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, walang naging untoward incident at naisagawa ang lahat ng planong aktibidad sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Sinabi ho naman ng Department of National Defense na show of unity sa China ang naturang MCA na nilahukan ng hindi bababa sa 5 warship ng 4 na bansa kahapon. Kabilang ho sa ginawang aktibidad ang communication, photo exercises, diversion tactics na layong palakasin yung interoperability ng depensa at epektibong makatugon sa iba't ibang senaryo sa karagatan. Sorry. Show of unity. Show of unity. Unity hanggang EEZ. Yun. Kaya lang, iyan ba ang tingin ng Beijing? Aha. Pangunahing balita. Sinabayan ng China ng combat patrol sa South China Sea ang maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia kahapon. Ayon sa People's Liberation Army, under control ang anumang military activity na tangkang isabotahe ang sitwasyon at gumawa ng hotspots daw sa karagatan. Ginawa ng China ang maritime combat patrols ilang araw rin bago ang trilateral leader summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington, D.C. Sa 11 ng Abril, matatandaang binuntutan ng China ang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika noong Nobyembre. At nitong Pebrero, ilan sa kanilang aircraft at barko ng Navy ang namataan sa aktibidad. Wala raw beripikadong report sa sandatahang lakas ng Pilipinas kung may tropa ng gobyerno ang na-recruit ng Chinese firms na nagpapanggap na kumpanya sa Amerika o Europa. Sinabi ho ito ng AFP matapos magbabala ang DICT na ilang China-based company ang nag-hire ng mga Pilipino na merong military background o nagtrabaho sa pamahalaan. Nagbabala naman ang AFP sa mga sundalo na masisilaw sa malaking alok na pasahod ng kumpanya ng Beijing. Una rito, ibinunyago ng DICT na noon pa palang Disyembre ng nakalipas na taon, nagsimula ang online recruitment ng ilang kumpanya ng Beijing. Pangunahing balita. ₱7:12 ng umaga. Binabanggit natin daloy ng trapiko, Lunes na Lunes. Puntahan natin ang Skyway. Mabagal na raw sa bahagi ng NAIAX. Nandun si RH27 Noche Kakas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Edniel at Giselle. Mabagal hanggang sa may kasikipan ang daloy ng traffic dito sa Skyway. At dito pa lamang sa may area ng NAIAX, yung papuntang Quezon Avenue ay may pagbabagal hanggang sa kasikipan. Pagdating naman dito sa may area ng Amor Solo exit dito sa lungsod ng Makati. Pero pagka nagpas naman Edniel at Giselle dito sa Amor Solo exit ay maluwag na ang daloy ng traffic hanggang dito sa may area ng Quezon Avenue. Walang naging problema naman sa daloy ng traffic yung kabilang lane papunta naman na Alabang. Yan ang sitwasyon mula sa Pilipinas, DCRH. Ako sila pinakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, RH27, at ingat to kay kasamang Noche, maging doon sa ilan pa nating mga kababayan na nakikinig ngayon ng radyo sa kanilang mga tsikot, sa mga sasakyan, mga bus at kung ano-ano pa at papunta sa kanilang mga trabaho. Patutunguhan ngayong Monday morning. Pangunahing balita. Ilan pang mga balita sa ating pagbabalik oras. 7:14 ng umaga. Ginebra. Puso ko yung nabihag. Mamaya sa ating showbiz balita, partner, sino itong aktor na napilitang tanggapin daw ang Ano?
Anong tinanggap? Napilitang anong tanggapin ng bold movie. Ha? Para may perang ibigay sa misis na nagger. Iyan yung yung Ayun. todo na yung higpit sa Masermon. sinturon. Malatigre daw kapag nagalit. Ay, grabe. Mamaya ho, abangan natin yung showbiz balita na yan. Dito pa rin ho sa Pangunahing balita. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. invalid. Tinawag na invalid ang appointment ng higit sa 800 tauhan ng Bureau of Corrections. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., nabigo ang nasabing bilang ng mga empleyadong mag-comply sa kanilang eligibility requirements. Dahil dito bumuo si Katapang ng isang programa para sa schooling at career advancement ng iba pang mga tauhan nito. Noong nakalipas na Marso, nasa 233 personnel din ng Bucor ang hindi nakapag-comply sa batas dahilan upang tanggalin sila sa kanilang tungkulin. Tumanggap ang Bureau of Customs sa ilalim ng liderato ni Commissioner Bienvenido Rubio ng pagkilala mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Personal ho na nagtungo ang delegasyon ng US Embassy sa pamumuno ni Attaché Shadrack Sherman sa Pair Cargo Assessment Composite Unit sa NAIA sa Pasay. Inabot nila ang pambihirang Certificate of Appreciation sa Special Deputy Collection ng Customs na si Dr. Sigfred Manawis. Para ito sa hindi raw matatawarang pagtulong ni Manawis sa Embahada ng Amerika sa Maynila kaugnay ng tuloy-tuloy at mabilis na paglalabas ng kanilang shipment. Pangunahing balita. Siniguro ni DOTR Secretary Jaime Bautista na hindi na dadagdagan pa mga motorcycle taxi sa Metro Manila dahil sa problema sa traffic. Ayon kay Bautista, sa labas ng NCR, mag-ooperate ang 8,000 bagong slot na inaprubahan ng LTFRB kamakailan. Bahagi umano ito ng pagbalanse ng ahensya sa transportation services sa lahat ng rehiyon habang tinutugunan ang pangangailangan at problema sa bawat lugar. Una rito, binatikos ng transport groups ang pagbibigay ng LTFRB ng higit o ng tig 2,000 slot pa sa 4 na bagong motorcycle taxi player bago i-anunsyo ang moratorium sa nasabing expansion. Naglunsad si Senadora Amy Marcos ng basketball camp para sa mga bata sa kanyang pagbisita sa Palawan. Nasa 100 bagets mula sa Puerto Princesa City ang lumahok ko sa basketball clinic ng mambabatas. Ayon sa Presidential Sister Layo ng programang Pampalakasan, nahasain ang angking galing at talento ng mga kabataang Pilipino sa paglalaro ng basketball. Isinusulong ho ng Senadora ang youth sports para tulungan ang mga bata na maging aktibo ngayong panahon ng tag-init. Itinanggi ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang 40,000 hektarya ng Busuanga Pasture Reserve. Ayon kay Loizaga, government-owned o pag-aari ng gobyerno na sabing lupain at walang interest dito ang kanyang pamilya. Hindi rin umano sila kabilang sa mga partidong nakikipagnegosasyon sa Department of Agriculture o Agrarian Reform DAR para sa paggamit o distribusyon ng Busuanga Pasture Reserve. Una rito ay nakusahan ang Yulo King Ranch ng land grabbing sa nasabing forests at ancestral domain sa Coron maging sa Busuanga sa Palawan. Hindi na raw ho maaaring gamitin ang mga protocol plate number na 16 at 17. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Justice Raul Villanueva, court administrator, na expired na yung 16 at 17 na plaka matapos yung hindi nasama sa naisyuhan ng protocol plate alinsunod sa Executive Order number 56. Maaari umanong kumpiskahin ng LTO ang sinumang gagamitin o maaari daw kumpiskahin ng LTO ang sino man nagagamit ng paso na protocol plate. Yung protocol plate number 16 para sa mga second level court judges po natin yan, regional trial courts o kaya family court, at saka yung protocol plate number 17 no, para sa mga first level courts po natin yan, yung tinatawag natin metropolitan or municipal trial courts. Kasama na rin po yung mga Sharia District Court at Sharia Circuit Courts. Hindi na po pwedeng gamitin po yan. Ang nabanggit lang po doon ay hanggang protocol plates numbers 1 to 10. No?
At saka meron mga ilan-ilan na protocol plate numbers 11, 12 at saka 14 po. Wala pong 16 and 17. Pangunahing balita. Pagpupulungan na ng National Food Authority, panukalang adjustment sa buying price ng palay sa araw ng Huwebes. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tatalakayin ng NFA Council kung ano ang mas kompetitibo angkop na halaga ng bilihan ng palay sa mga lokal na magsasaka. Setyembre, inanunsyo o itinaas ng NFA, mayari ako nito. 23 pesos kada kilo ang buying price sa tuyong palay habang 19 pesos sa wet palay. Pero sa datos ng PSA, mas mababa ang buying price ng ahensya kumpara sa average na 25 pesos at 21 centavos kada kilong farm gate price. Pangunahing balita. Malapit na raw magsimula ang tinatayang 10.14 na trilyong pisong halaga ng 185 flagship program sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod huyan ang paglagda sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11966 o ang Public-Private Partnership PPP Code. Ito ho ay ayon kay Congressman Salvador Plato Sr., kinatawan ho ng ika-6 na distrito ng lalawigan sa Bulacan at isa ho sa mga pangunahing may akda ng PPP Code sa Kamara de Representantes. Arestado ang 7 hinihinalang drug traffickers matapos mahulihan ng mahigit sa 465,000 pesos na halaga ng shabu sa magkakaiwalay na operasyon sa probinsya ng Cavite. Sa report ng Police Region 4A, 3 pakete ng 50 grams ng shabung nagkakahalaga ng 340,000 pesos ang kanilang nakumpiska sa mga suspect na sina alias Kuya, Ronnie at Angelica sa lungsod ng Bacoor. Samantala sa Dasmariñas City naman, mga nagngangalang Norman, Alan, Enrico at Ariel ang nahuli sa unang mga operatiba na may bitbit na 5 sachet na 125,000 pesos na halaga ng shabu. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng otoridad sa tulong ng kanilang nakumpiskang cellphone na naglalaman umano ng mga record ng drug transactions ng mga suspect. Nasabat din ho ng mga otoridad ang nasa 1 milyong pisong halaga ng shabu sa isang bypass operation sa May Gimbal, Iloilo. Nakilala ho yung 3 sangkot na suspect na sina alias Kirk na isang high-value individual at ang 2 pa nitong kasama na sina alias George at Ryan. Sa ulat ng Gimbal Municipal Police Station, nadakip ho mga suspect ng pagbentahan ng mga ito ng 150 gramo ng shabu. Ang isang nadakip ho yung mga suspect ng magbenta ang mga ito ng 150 gramo ng illegal na droga. Himas rehas ngayon ang 3 at kasalukuyang nahaharap sa kaukulang kaso. Inasahan ng Agriculture Department na papalo sa record high na halos 21 million metric tons ang maaning palay ngayong taon sa kabila ng El Nino. Sa pagtaya ng DA, aabot sa 20.881 million metric tons ang palay harvest, na 4% mas mataas sa 20.059 million metric tons na ani noong 2023. Nasa 7.67 million metric tons ang maaring palay output sa first half, habang 7.98 million naman sa second half. Ginawa ng DA ang pagtaya matapos sumipa sa 24.4% ang rice inflation sa bansa, pinakamataas simula noong 2009. At sa panayam ho namin ni Giselle Ricafort kahapon, sinabi ho ni DA spokesman Asik Arnel de Mesa na maaari na nga hong kahit pa paano, piso-piso, dos-dos, stress-stress. Pababa. Oo. May 45 pesos tayong aasahan, partner, sa mga susunod na buwan. Sana makita natin yung 45 pesos na yun at sana nakakain talaga ng ating mga kababayan, hindi ba? Hindi yung ang kakain lang yung mga aso ni yung Jeremy mga Tiklos. alaga. Ayun. Sana ho, pang tao, hindi pang aso, yung 45 kahit pa paano, Mabigat na daloy ng traffic sa Samson Road sa Caloocan. Dulot din ng hukay sa kalsada. Lahat na lang may hukay. Lahat na lang ho, may inuungkat. May hinahalukay pala. RH23, Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Tama, Ned. At nakarang taon pa pala itong hukay.
na magkasunod na hukay yung ginagawa sa Maynila dito sa Bagay ng Samson Road. Kaya pala yung matindi na bigat na dali ng trapiko, tuwing umaga ito ay aabot hanggang sa bahagi ng Malabon dahil itong pinaka-gitna ng Samson Road mula rito sa after ng Reles hanggang doon sa boundary ng Malabon. Ito yung magkasunod na hukay. 4 na hukay ito, Igel, no? Kaya dito yung nagdudulot na mabigat na dali ng trapiko. Yung epekto naman nito doon sa mga namamasatang jeep ay malaki. Halos 1/4 yung nawala raw sa kanilang sinikita. Dahil yung dalawang balikan daw nila mula rito sa may dagat-dagatan hanggang monumento ay nababawasan ng halos 2 biyahe sa loob ng kalating araw. Ang kita nila ay malaking kawalan dahil dito sa tuloy-tuloy na hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Nakabakod kasi ito eh. Pero ang alam ko nito ay karugtong ito nung unang ginawa sa may bahagi ng UE na yung wire ng mga o itong ilalim nito ay sinasagawa sa ilalim na gumagawa dahil halos sa malaking tubo yung ginagawa sa ilalim para ayusin yung ibang linya ng tubig. Kaya hanggang ngayon, last year pa ito, pero dapat daw ay medyo bilis-bilisan. Bagaman talagang tinaman itong gitna ng Samson Road, pero dapat daw ay bilisan yung pagpa. Lalo na ngayon, walang ganong pasok. Dapat tayo gumagawa. Ngayon, walang mga gumagawa. Ibig sabihin, wala rin pasok. Yung mga dapat ay gumagawa. Samantalin na pagkakataon na walang pasok para yung traffic hindi masayang, no? Sa mga paggawa nitong project, lalo na dito sa kaban ng Samson Road. Sabi tuloy Edwin ni Alma Hermohino sa ating YouTube, dapat daw yung nagukay na kontraktor, isemento kasama niyan. Ibaon. Perwisyo raw. Tsaka yung binabagit mo Edwin, tama ba yung mga jeepney driver natin dahil sa traffic, 2 biyahe o 2 ikot yung nababawas sa kita? Diyos ko naman, ang liit-liit na nga ng kinikita, nabawasan pa. Ito kasi Samson Road, buong Malabon, Nabutas, yung galing ng Valenzuela, dadaan dito. At yung mga papasok na sa estudyante, lalo ito, 2 magkasunod na university dito sa Maya Samson Road. At dito yung volume ng mga sasakyan, dahil yung mga estudyante dito mapunta. Kaya nangyayari yan, mula sa sakandaan, ilalakad na lang nila yan hanggang makarating dito sa 2 universidad, dito sa Samson Road, bago at pumunta ng monumento sa Caloocan. Alright. So, holiday, walang pasok yung mga eskwela, kaya medyo... Hindi holiday hindi holiday. Walang face-to-face classes, pero bukas pa yung holiday. Bukas pa. Walang mga pasok. Bukas pa ang holiday. Kaya medyo ayahay kundi. Pero ganito man, nararanasan pa rin yung medyo mabigat ang talo na trapiko dahil yung 4-lane, naging 2-lane na lang, kabilaan dahil sa ginawang hukay dito sa gitna ng Samson Road. Ito yung sinasabing 4 na magkasunod na hukay na ginagawa ng Maynila. So mula pa rin sa Caloocan, ako pa rin Charles 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Kanina ho narinig niyo yung sitwasyon ng traffic sa South, sa may Skyway. Ngayon naman dyan sa North, sa may Samson Road. Kanina si Boy Gonzales sa Maynila. Dito ho, hukay din yan. Hukay ng Maynila. Kaya kung kayo ho ay natetenga ngayon sa kalsada o di kaya yung iba ipapasok palang partner, habaan ho ninyo yung inyong pasensya kung meron pa hong ihahaba. Sabi nga ho ni Pangulong Bongbong Marcos, magtiis-tiis daw muna. Abangan nyo yung traffic summit ng Pangulo. Baka naman yung may babaonin. Wag lang sana matatraffic yung solusyon. Ang sinasabi niya rin, partner, ang ginagawa daw ng kanyang administrasyon, yung pagpapaunlad ba sa mga karatig lalawigan ng Metro Manila, nang sa gayon, yung mga tao daw doon, hindi magdagsaan dito. Mag-asawa na ho kayo ng taga-probinsya. Kaya lang, partner, hindi ba? Yung sahod kasi at oportunidad sa trabaho. Malaking usapin yan. Malalim at damay-damay na yan eh. Siguro hindi lang 2x2 pero marami hong mga programang pwede nating pagtalakayan yan at hindi ho matatapos yan hanggat hindi ho nahuhugot yung ugat. Masalimuot ng problema ho ng issue sa ekonomiya na yan. 7:34 ng umaga. Calcium Senoside Senocot. Tatamon Samson ng Manila Bulletin. 7:39 ng umaga. Matagumpay ho ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity na isinagawa dito ho sa West Philippine Sea. Kaugnay ho niya na may makakasama tayo ngayong umaga.
Nasa ating linya ho ang tagapagsalita ng Department of National Defense, si Director Arsenio Andolong. Good morning, sir. Edniel at Giselle po sa GCRH. Good morning, sir. Good morning, Sir Edgel at si Ma'am Giselle at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin ngayon. Apo, sir. Long time no here ho dito ho sa Impilan. At kung kayo ang tatanungin, sir, sa DND, pag sinabi ho nung sinabi ng AFP na tagumpay at walang untoward incident, ito hong una natin at makasaysayang MCA, sir, with Australia, Japan, and US. Ano hong ibig sabihin ito, sir? Ibig sabihin niyan, malayang na-conduct yung ating maritime cooperative activity kahapon na walang naging problema. Lahat ng mga exercises na kanilang dapat gawin ay naipasatupad naman at naging peaceful at walang insidente po yung activity. Oo. Sir, yun pong mga nakalipas po na MCA sa pagitan lang ho ng Pilipinas at ng Estados Unidos, meron hong mga namataan, bagamat hindi ho nagambala yung aktibidad, may mga namataan ho na presensya ho ng eroplano o di kaya ho ay barko ho ng Chinese Navy. Ito hong MCA ho kahapon, meron ho bang kaparehas ho na nangyari? May presensya ho ba ng puwersa ho ng Beijing? Ayon sa report na natanggap po namin dito sa Department of National Defense, may naobserbahan na may presence ng dalawang barko ng China, pero malayo naman siya dun sa convoy na tumuloy kahapon natin. Hindi rin nagambala yung ating multilateral maritime cooperative activity kahapon. Pero itong positioning nitong barko, sir, nagmo-monitor sa atin? Ang tingin ba sa atin? Wala ako nung detalye, pero parang ang pagkakabanggit, parang nag-o-observe lang siya. At nagmamatiyag. Ata sila doon sa... So nakatail itong dalawang barko sa atin or sa activity natin? Yun ang hindi ko alam kung sila ay gumagalaw or nadaanan ng ating convoy. Pero ang mahalaga doon ay hindi sila nanggambala at wala naman sila masamang galaw kahapon. Sir, ito pong dalawang barko po na namataan ho kahapon sa activity. Anong barko ho ito ng China? China Coast Guard ho o Chinese Navy? Chinese Navy po ito, Ma'am Giselle, at nakukunan din ang bow number nila na yung isa ay bow number 792 at yung isa naman ay bow number 162. So, Navy. Maliban ho dito sa mga Navy ships ng China sa ating air patrol, sir, wala naman ho tayong na monitor na ganito. Wala naman po, Sir Neil. Negative naman po. Mabuti naman. Kung bakit ho yun ang tanong namin, kasi may ang pinalalabas ng China kahapon, may sarili sila kasing combat patrols. Tapos may itinaboy daw sila na hindi na nila binanggit. May sinupil daw silang mga nanggugulo raw o nagdudulop ng hotspots sa South China Sea na hindi na binanggit. Any comment po ng DND dito ho sa sinasabi ng China kahapon? Nung nabasa ko nga yung sinasabi nilang statement nila, ay medyo, sabi ko nga, sino ang tinutukoy nila na puwersa, wala naman silang binanggit. Nagpapasaring. At ayon naman sa report, ayon naman sa report, wala naman naging insidente. So, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nila. At wala silang dapat na maging reaction dito sa ginawa ng ating mga puwersa. Kasi well within our EEZ, ng ginanap. At ito naman ay pinatataguyod lang natin ang freedom of navigation and oversight sa exercise, saka respect for maritime rights under UNCLOS. So wala namang dahilan para mag-react sila. Director, sir, ito na nga by theory or sa head knowledge, talagang wala silang say dito dahil easy natin yan at karapatan nating magsagawa ng activities dyan at the same time yung ating mga allies. Pero ang reality ho, sir, sa ground, ang pangambaha is mai-translate
yung mga ganitong klase ho ng activities doon sa mga mangingisda ho natin sa West Philippine Sea. Nagpalabas ng pahayag ang grupong Pamalakay at ilan mga mangingisda na nagpahayag ng pangamba na itong MCA, sir, baka magdulot daw ng pagiging agresibo lalo ng China Coast Guard. Baka ho may comment ng DND dito, sir. Tumataas daw po kasi lalo yung tensyon sa mga ganitong activity. Pagtapos sa mga ganitong aktibidad. Sa tingin ko, wala namang dapat pangamba itong ating mga isda, mga isda nating kababayan. Dahil unang-una, malayo naman sa ating lugar na kung saan ginagawa yung kanilang pangingisda. At ahead of time, nakausap na natin sila. At itong ginawa nga natin ay normal naman na ginagawa ng ng mga barko, yung dinaanan nila, at these activities are really part of establishing stability and peace in the region. Kaya natin ginagawa ngayon para lalo sila mas makapangisda sa ating mga dagat. So baliktad, para pa nga mas makapangisda ang ating mga kababayan. Sir, binanggit mo noong Sabado na from the western frontier up to the north yung atin hong naging exercises. Kamusta, sir, yung mga exercises o yung drills natin na isinagawa hanggang norte? Ano yung mga specific kong mga ginawa doon sa ating karagatan na umabot pala doon sa area ng NOLCOM o ng Northern Luzon Command? Yes. Ako'y hindi po Navy, but sa pagkakaintindi ko, ginawa nila yung communication exercise, kung saan nag-uusap-usap yung mga talahok na mga barko, nag-uusap-usap yung mga kapitan, at pinapractice na nila yung communications natin sa isa't isa. Tapos nagkaroon ng division tactics or officer of the watch na exercise, na kung saan ang officer of the watch, kunyari may naobserbahan, i-report niya dun sa barko at magre-react sila. At tapos nagkaroon ng photo exercise din. Kasi yung pagkukuha ng yung pang-selfie nila, ika nga. Pampadala sa media na makukulit. Opo. Director, ito pong MCA po natin kahapon, hindi ho ba sa mga nakalipas ho, meron ho tayong MCA, dalawang bansa lang ho yung kalahok, Pilipinas lang ho at Amerika. Ito ho nga kauna-unahan na 4 na bansa ho yung lumahok sa ganitong klase hong aktibidad. Matapos ho yung anunsyo o direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magsasagawa tayo ng countermeasures ho laban sa harassment ng China. Ito ho ba'y bahagi na nun? Yes. At may mga ibang bansa nga na nagpahiwatig na gusto nila mag-MCA. At itong ginawa kahapon ay matagal nang napag-usapan to. At nitong Enero lang nitong taon na to ay napagkasunduan na gaganapin na nga. Kaya kasama to sa ating international defense and security engagement. Kasi of course kailangan nating magkaroon ng mga partners sa security at kailangan nating ipakita na may unity talaga itong international community at ito ay bahagi ng ating tinatawag na comprehensive archipelagic defense concept na inanunsyo ni Secretary Gibot Yodoro. Nakasama dyan yung leveraging our international partnerships and with our allies. So sir, kung uulitin ko lamang, dahil wala lang tayong oras na marami, kung ulitin ko lang itong tanong ni Giselle, sir, in effect, itong binabanggit ni Pangulong Marcos, the countermeasures, kasama na at we can expect na many more multilateral drills at possibly ibang mga bansa. At madaragdagan pa po yung mga kalahok na bansa. Tama ho ba? Pwede nating expect. Yes, although ito ay linimunagin ko rin po na matagal natin ginagawa bago inanunsyo pa lang ni Pangulong Marcos yung countermeasures. So ang mangyayari siguro dito ay baka mas maging madalas na ito sa future. Alright. Maraming salamat, sir, sa oras at ingat to sa biyahe si Director Arsenio Andolong ng DND. Thank you, sir. Maraming salamat, Director. Maraming salamat po, Sir Edniel at Ma'am Giselle, at maraming salamat sa mga nakinig sa atin ngayon.
Tagumpay, congratulations sa Bagamat, Pilipinas. bagamat Oo. merong dalawang barko ng Chinese Navy partner, matagumpay. Matagumpay. Oo, Nag-monitor daw. Oo. Siguro nagtitake notes. Ayan. Nagmamatsyag, binabantayan. Nagmamatsyag. Mamaya balikan natin ang mga aktibidad ng Presidente Bongbong Marcos sa ating pagbabalik. 7:50 ng umaga. Dahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:54 ng umaga. Si Pangulong Bongbong Marcos pangungunahan ang inaugurasyon ng Cebu Negros Panay Transmission Project. Alita mula sa Malacanang, RH14, Left Narciso. Miss Let, magandang umaga. Good morning, Edniel. Pagaganahin na ang Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3 ng National Grid Corporation of the Philippines sa Iloilo, Negros Occidental at Cebu. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang simultaneous ceremonial energization dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Ayon sa NGCP, ang pagkumpleto sa 230 kV CNP3 ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagpapaganda ng transmission network sa Visayas. Kung dati ay isa lang ang koneksyon, magiging dalawa na ang ruta ng kuryente na kinakailangan sa mga isla. Bago ang seremonya, magsasagawa muna ng aerial inspection ang Pangulo ng Cebu Negros Panay 3 Transmission Line. Ang 67.98 billion CNP project ay binubuo ng 670 transmission towers. Samantala mamayang hapon, pangungunahan rin ni PBBM ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at iba pang mga serbisyo sa Bago City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Antabayaran niyo ho yung update ng balitang yan ni Miss Let. Mamaya ho sa Damdaming Bayan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Sino itong aktor na maghuhubad na raw sa pelikula? Ibig sabihin hindi pa naghuhubad previously. Under Dasaya ba yan? Oo. Takot yata sa misis pag walang naiaabot. Sabi nga ni Tita Morley, maghuhubad na sa mga pelikula para daw may perang maibigay sa asawang matapang at bungangera. Hanggang saan yung hubad kung hubad? Iyon, alamin natin sa balita ni Tita Morley Alinio. Tita Morley, magandang umaga. Good morning, Tita Morley. Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, nakakaloka sa super mega nakababaliw ang isang aktor na una nga nating napabalita na kung saan ay ginalusan ang mukha nito ng kanyang misis na napakatapang. Alam mo ba, Papa Edniel and Giselle, nakakaloka talaga itong aktor na ito dahil Andres Visaya talaga siya, na kung saan lahat ng sinasabi ng asawa ay sinusunod niya ng walang pakundangan. At madalas nga ay napapahamak itong aktor dahil sa pagiging nager ng kanyang asawa ay madalas hindi ito nakakapunta sa kanyang mga appointment. Hindi lang yan, hindi lang nager ang naturang asawa, kung hindi mapanakit pa. Yung lagi itong inaaway ang kanyang asawa, nanununtok siya. Kaya nga feeling ng marami. Kung may battered wife, may battered husband din naman pala. At ito yung aktor na ito. Ang nasabing aktor na maghuhubad na sa isang produksyon ng mga pelikulang nagpapasexy kasalukuyan ay ang aktor na tandaan nyo to, mark my words, kapag hindi nagbago itong nakatawa. Mukhang magaling gumiling eh. Magaling gumiling. Ako, Giselle, pagdating sa giling, parang na alam mo. Nako, tita, kilig na kilig sa giling. May naalala si Giselle eh. Paano, napakagwapo naman kasi ng aktor na ito. May hula na kasi ako, partner, kaya ako humakalak. Yun na. Mark my words, kapag hindi nagbago itong actress na ito, itong babae na ito sa kanyang jowa, malamang kabubugbog niya dun sa asawa niya. Malagay siya, humimas siya ng heras. Heras! Yun. Oo, malamang. Ano ba naman sabi ko? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo,
sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Tita Morley. Thank you, Tita. Mapapahamak ako dito pag kausap ko si Tita Morley sa ere. Parang, Oh. ano ba yan? Wala na ako masabi. Tama na. Ako nga hanggang tawa na lang eh. Baka madali pa eh. Minura pa ng driver at ulo'y uminit. Kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang. Kulang daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Relax lang, sabi nga Relax lang. magtiis-tiis muna Saan ba magtitiis? sa bigat ng daloy ng traffic Ay, Diyos ko kasi proactive naman daw or intentional at least tayo ating pamalaan na sinasabing susolusyonan. Uy, yung ilang beses hindi ba partner may pahayag ang Pangulo na susolusyonan niya yung matinding traffic lalo dito sa Metro Manila. Tingnan natin kung Ay, masosolusyonan niya. yun Wag naman daw ang- ba na aid solution eh? Oo, yun naman ang maganda eh. At least kahit papaano, yung mga naghihirap, naririnig sila from the above. 'Di ba na naririnig or at least may sabihin na nating alam yung nangyayari. Pero wag namang yung laway partner. Ang dami na nating hawak-hawak na laway. Ang dami ng bumugang laway sa mga Pilipino. Gusto mo bang ang laway katunog ng 5 to 8 minutes QC to Makati? Narinig na natin yan. Pero totoo naman yung EDSA Carousel, diba? Ang sasarap pakinggan sa tenga EDSA Carousel, nagkaroon ng Skyway. Oo. Kaya lang, sabi nga ni PBBM, aminado siya na hindi sapat itong mga infrastructure. At marami pa hong darating. May mga trend pa tayong ginagawa. Ayan. Bueno. Ay kami ho'y lalargan na rin ho muna. Maraming salamat ho sa pagsama sa amin ngayong 2x2. 8 sa buwan ng Abril taong 2024. Sa ngalan ho ng ating mga idol, Anthony Taber at Jerry Baha, kami ho inyong mga nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. Ito naman po si Edniel Parrosa. Susunod na ho programang Damdaming Bayan. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, alas 8. En punto ng umaga. Unilab.